Ito yung buong katawan ng puno ng saging sa baba. Ito mga ka-farmers, pollard. Binabad ko muna bago inihalo dito sa ating organic na pagkain ng ating alaga. Hindi pa ako nakakabili ng integra dahil sobrang busy natin mga ka-farmers. Yung ating mga native na mga nok, napakain na natin kaya nandun na hapon na kasi mga ka-farmers. Nandun na sa kanilang malapit sa kanilang kulungan. Ito bakit hindi pa ito pumapasok pati yung muscovida mga ka-farmers. Yung ating hindi na lang napakain yung baboy at saka yung peking duck. Ito para sa peking duck ito mga ka-farmers. Sa ating mga native na manok wala nang problema dahil nakagala yan dito sa ating lupa. Kunting pagkain na lang yung aking binibigay para makatipid. Napansin ko mas mataba sila ng pinalaya natin, pinalabas sa kanilang kulungan. Pagkabukas bili ako ng isang sakong integra dahil pag kilo-kilo napapamahal. Pag kalahating sako at saka isang sako yun, wholesale ang kanyang presyo. Nakakamura. Bakit mo kinakain yan? Pinipag. Kahit nakagiling na ito mga ka-farmers, yung pag mimix ko is para kung pinipiga para ma-absorb ng mga banana trunk yung lasa ng ating pollard para halos magkasing lasa sila at siguradong ubos ito. Bakit kayo lumapit dito? Nandun na kayo sa inyong kulungan. Itong ating bingala, wala nang problema. Iwan ko lang kung nangihitlog na ito. Sa dami natin ginagawa sa buhay, syempre, hindi ko na rin mapapansin. Sa linggo, babantayan ko sila. Lahat ng mga babaeng manok, titingnan ko baka nangihitlog sa damuhan. Meron naman nangihitlog doon sa may pugat, pero mas mainam pa rin na sa gagawin natin. Napasok pa dyan sa balde. Mga busog ito din, yung heritage chicken natin, yung walang kabusugan. Ayan mga ka-farmers. Ito na yung ating pagkain ng ating nangihitlog na yan. Sana yung iba. Ayan. Loaded yung ating pagkain ng ating native pigs. Sambali yan So pagkain na tayo dahil hapon na. Loaded mga ka-farmers. Bakit nandito ito?
umaga at hapon, pinapalitan natin yung tubig nila sa kanilang pelanggan. Yung inumin nila palaging madumi kasi palagi silang lumalangoy dyan. Hindi maiwasan. Nasa labas yung iba. Ayaw pumasok dito. Pasok. Yan na, nagsipasukan na mga farmers. Nandun pa sa labas yung iba. Ginabi na tayo mga farmers. Kailangan ko dalhin yung ating brown egg dahil merong order na 2 tray. Hindi naman ito aabot ng 2 siguro, iwan ko lang. Bilangin natin mamaya. Meron pa naman maliit sa bahay. Pagdadagdagin natin yun. I-add natin. Nandun pa si Mili sa flower shop. Bukas, fully book kami. Tapos sa 26, 2 kartra. Grabe mga kapalangers. Tuloy-tuloy yung biyaya. Thank you Lord. Maraming salamat. Baka sa linggo, yayayain ko dito si Mrs. Sabihin ko dito tayo magpahinga sa ating mga alaga. Kasama yung ating alaga. Huwag tayo dun sa magastos na lugar. Mas mainidam dito. Mag-ihaw ng lempo, tsaka magkilaw. Kasi dun sa Robinson mga ka-farmers, dun sa mga mall, hindi ako nakukontento pag dun ako umaalis. Dahil sabihin mo pang mayroon kang pangbayad, parang iba pa rin yung napupusuan mo. Kung baga, sawa na ako dun mga ka-farmers. Mas matimbang sa akin yung kasama namin mas matimbang sa akin mga ka-farmers yung kasama ko yung aking mga alaga. Dito, mga guni-guni ng kuliglig yung aking naririnig. Madilim pa dito sa labas ng ating triangle house. Nagpausok ako dun sa likuran. Yung puno ng kawayan, aking sinilaban para tuluyan na mamatay. Dito sa ating may kusina, dito sa Jetmatic, nandito yung isang solar. Yung solar nasa taas, hindi na bilad kanina. So hindi yung gagana. May isang solar doon sa may mga alaga. So bali 3 yung solar dito. Ang plano namin ni Mrs. every month kahit isang solar o 2 makabili sana every month para mag brand out man wala ho tayong problema. Dumating man yung bagyo, walang problema. Yan yung aking flashlight. Napakatindi ng aking flashlight. Liwanag yan. Yan mga kaparmas. Sa camera hindi masyadong makita, pero tingnan nyo yung liwanag. Ayan pwede mong lakaran papunta sa itaas yung liwanag. Ayan, yan sa ating triangle house. Liwanag yan. Tumatagos yan sa mga dahon-dahon, no? Kita lahat dun sa ating likuran ng ating mga alagang baboy. Napakalayo ng kaya nitong hagipin. 4 yung aking flashlight. Yung malaki, mayroon pa akong 2 maliliit pero hindi nagagamit. Yung mga maliwanag yung aking ginagamit mga kaparuners. Mayroon pa siyang ganito. 299 lang ito sa tak-tak. Sa tuktik to na bali. Ayan, tuk-tuk-tik-tuk. So paano mga kaparmers? Dahil gabi na, nandun si Mrs. naghihintay dun sa flower shop. Magsisirado pa ako.
So magandang araw sa inyo, magandang gabi sa amang kayo sulok ng mundo, nasa abroad ka man o nandito sa Pilipinas. Ito lang yung aking paalala. Kung ikaw ay papasok sa farming business, pag-aalaga ng kahit na anong livestock, siguraduhin mong kaya mong gawin, kaya mong trabahuin kahit wala kang trabahante. Ito yung buong katawan ng puno ng saging na saba. Ito yung rason kung bakit kailangan natin ng shredder kung marami tayong alaga. Itong bali na ito, nakababad yung pullard at saka pagkain ng baboy. Kalimutan ko yung tawag. Yung puno ng saging manamis-namis at medyo malambot pa siya mga farmers. Kaya yun po yung aking binibigay sa alagang native pigs. Ayan, nakababad na yan para pagkatapos natin magpakain, mag-shredder, bumuka na siya, naka-absorb na siya ng tubig at maganda na yung kanyang mixture. Ready na yan, ipakain sa ating mga alagang native pigs. Ito naman, pagpapatuloy natin yung ating paggigiling. Ito naman yung Polar at saka Integra 2000, binabad ko sa tubig. Diba? Pagkatapos natin maggiling, ihahalo natin yan dito. Tatlong beses kong pinasok dito sa ating gilingan, dito sa ating shredder. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda pag tatlong beses ipinasok. Ayan yung aking native na mayroong sisiw. Meron tayong nangingitlog na native. 6 na yung itlog mga kaparmas. Sana dumami pa yung ating native na manok. Kita niya mga kaparmas, pag hinaluan niya ng feeds, udarak at saka vitamin Pro, pwede na yun mga kaparmas. Panhalong panalo yan. Malaking tulong yan para makatipid tayo sa pang-araw-araw na pagkain sa ating alaga. Oh. Pagkatapos gilingin, ihalo natin yung commercial feeds at saka Pollard na may halong vitamins. Maya na. Kailangan haluin natin ng mabuti para yung lasa ng organic parang kasing lasa na rin ng feeds. Para ma-absorb ang lasa ng feeds doon sa organic. Para ubusin nilang kainin. Kasi mayroong mga pagkakataon na
Pag hindi hinahalo ng maayos, pinipili mga ka-farmers. Ang kinakain lang nila yung mga mayroong feeds. Pero kung gutom na gutom yan sila, kahit walang halong feeds, pakainin nila yan. Ganda. Nagmamadali ho ako dahil parating yung aking bulaklak galing sa Davao. Nag-iba ako ng supplier. Hindi na ako kumuha ng Cebu dahil yung Cebu mga ka-farmers, pag maliit lang yung aking kinukuha, minamahal. Mataas ang presyo. Pero pag marami, bumababa. Maliit lang yung binababa. Pero pag maliit lang ang kinukuha ko, mataas yung pinapatong. At saka mahal yung shipping fee. Samantalang sa Davao, via bus, papunta dito sa Leyte, mura lang yung aking mabayaran ng farmers. At ang kagandahan para sa akin, mas presko ang bulaklak dahil direct mismo galing sa nagfa-farm ng mga rose. Doon naman sa Cebu, Cagayan rose ho yun. Black rose pero Cagayan po siya. So galing Cagayan, papunta sa Cebu, i-deliver sa Cebu, then pagdating sa Cebu, i-deliver dito. Fresh pa naman siya pero hindi as in galing mismo sa pinakapuno. Na-delay yung ating bus dahil sabi ng supplier ko, na-delay yung pagdating ng bulaklak dahil yung barko medyo na-delay. Instead na alas 5 ng umaga darating, alas 9 ng umaga mamaya. Kaya sakto lang ito, pagkatapos kong magpakain dito, mga 7:30, matatapos ito. Then, uuwi sa bahay, magre-relax, maliligo, magkakape. So sa mga ka-farmers natin dyan, kayod kalabaw ho tayo. Walang tutulong sa atin kundi yung ating sarili. Kahit nga kamag-anak natin, hanggang hindi ka pa successful, hindi bibilib sa'yo yan. Kaya sa mga abroad dyan na mayroong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas, so kailangan i-monitor nyo ng maayos yung pirang binitawan nyo dahil baka pag uwi nyo is magsisi kayo dahil marami na yung nangyari na nagpapaalaga sa Pilipinas sa kanilang mahal sa buhay, pero pagdating ng panahon walang nangyari na logi kasi ang iniisip palagi ng nagbabantay yung kanyang sarili, papaano siya kikita, papaano siya sasahod. Hindi iniisip na nagbabantay kung papaano kikita rin, papaano ibabalik ng may-ari yung kanyang pinangpuhunan. Swerte na ho yun kung mayroong mga taong nagtatrabaho sa inyo na talagang seryoso sa trabaho. Kasi dito sa Pilipinas, aasinso ka naman talaga. Basta wag ka lang magpadala sa mga taong nagkapaikot sa iyo. Sample ko sa inyo mga farmers, yung halos sa 1 week nakakatatlong inom. Nakikita ko, inuman, palaging masaya, sabungan. Wala tayong patutunguhan yan mga farmers. Paminsan-minsan okay lang yun. Kung mag-inom man, mas priority yung pamilya. Asawa natin, pamilya natin. Pakunti-kunti mga kapartners. Hindi ko naman sinasabing talagang ibuhos natin yung buhay natin sa pagtatrabaho. So ayan yung ating papakain sa ating mga native na manok at saka Peking duck. Kasama na rin yung ating heritage chicken mga kapartners. Ganda nito. Umaga at saka hapon, ganito yung ating buhay. Kasama ko mga alaga mga kafarmers.
Lakas nilang kumain. Napakasarap sa pakiramdam na dito sa ating lugar napakarami tayong makukuha na organic na pwedeng ihalo sa commercial feeds para malaki yung ating maitipid. Kasi kung purong feeds, naku po, at nag-focus na ako sa flower shop. Sa awa ng Diyos yung ating flower shop, maraming salamat Panginoon. Marami naman nagbubuk sa amin. Kaya pinapaalala ko yung lahat, taga Leyte ka man, kung nanonood ka. Kung mayroon kang relative sa Leyte, gusto mong pasayahin sa kanyang birthday or anuman okasyon, huwag mong kalimutang mag-book, mag-order sa Flowers and Bubbles. I-search nyo lang sa Facebook. Ako mismo ang gumagawa. Experience Florist, hindi po isang buwan lang natuto, 1 year lang natuto. Talagang mahabang panahon ko yan na experience, kaya alam ko na yung talagang quality, magandang gawa sa mga bulaklak, balon man yan, kasi ang trabaho ko talaga is florist, flower arrangement at balon na arrangement, lahat ng event mga kaparmers, at saka specialty ko rin ang fruit carving, yung mga hugis, bulaklak, mukha ng tao sa watermelon, papaya, squash. Yan po yung aking pinagkakaabalahan sa una at pinagkakakitahan. Pero at the same time, iniwan ko sa abroad yung aking pagiging isang flower maker. Muwi sa Pilipinas, pinasok ang munting farm at nagtayo ng negosyo na flower shop. So, tibay at lakas ng loob ang kailangan natin para makapagsimula sa Pilipinas. Kaya sa mga nagsasabing walang pera sa Pilipinas, hindi po yan totoo. Nasa diskarte pa rin yan. Itong kamuting kahoy, simula nang itinanim natin ito, hindi pa nga umaabot ng 3 months, mga almost 2 months pa lang, pero malaking tulong na para sa ating alaga. Pinakauna yung sunshade pagdating ng 2:00, kasi yung anino nito nandun sa loob, so hindi masyadong mainit sa loob ng ating kulungan. At pangalawa naman, ito, pagkain ng ating mga alaga. Isa sa favorite yan para sa ating mga heritage chicken. Favorite nila yan mga kaparmers, talagang ubos yan. Bago ko sila iwan, nag-harvest muna ako ng isang bundle, isang pungpong. Ayan. Mamayang hapon naman sa pagbalik ko, bibigyan natin baka madre de agua. Alternate mga kaparmers. Kasi kung araw-araw tayo mag-harvest ng mga dahon nila, mauubos ka agad. So mainam na paiba-iba. Dahon ng saging, madre de agua, dahon ng wild insulin. Iba't ibang mga prutas din ang ating ibibigay. Mamaya mga kaparmers, mag-harvest ako ng mga bayabas. Napakarami, nahuhulog lang. Mga hinog na, sobrang hinog na. Medyo nakaka-umay ng kainin dahil sobrang ng hinog. So ipapakain natin sa ating mga alaga. Yung isang Muscovy duck na hingitlog mga kaparmers. Alam nyo ba na yung ating isang Muscovy duck na lalaki ay namatay dahil nga palaging nag-aaway ng mga heritage chicken, native na manok. Pagkatapos ng away nila, umiinom ng tubig, kaya ayun, nangayayat at namatay. Ayan o, nagpupugad. Mangingitlog yan mga kaparmers. So kailangan natin ng lalaki. Native na manok. Tingnan nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
nadagdagan ng 2 simula ng unang araw na ating sinilip. Sakto lang yan, bawat araw isa ang iniitlog. Kung makikita nyo yung pinakauna kong video na nagsimula pala ako, nangangayayat ang nyug na ito. Pero ngayon, dahil nalagyan ng rice hull, palaging malinis, napakataba ng ating coconut dwarf. Katigan variety lahat yan. 100 na puno ng katigan variety. Kaya once na nabuhay yan, kahit 50 lang ang nabuhay mga ka-farmers, ito lang yung aking masasabi. Pag ginawa ko yung sanggutan, alam nyo ba na napakaganda ng kitaan yan? Alam naman natin na halos lahat ay kilala ang tuba. So, makaharvest ka lang ng 3 jug or 2 kalahati sa isang araw. Pero mahina ang 2 kalahati, mga 3 sobra sa mga 50 hanggang 4 pa yan mga ka-farmers. So pag ganyan ang harvest mo araw-araw, talo mo pa yung nag-opisina. At saka itong nyug na ito ay mababa kahit hindi mo naakyatin. Kailangan advance yung ating isipan. Ano man ang mangyari, hindi man yung mag-success yung ating mga alaga dito, mayroong susunod. Mayroon tayong mga tanim. Katulad ng saging, nakapag-harvest tayo. Example ko lang sa inyo, kahit 50 lang mabuhay, ginawang sangkutan yan, ako po, talo ko pa ang sahod ng mga teacher 1 at saka SPO 1. Hindi ko naman sinasabing bababa ang sahod nila. Talo ko pa yan. Wala ka pang amo. Yan nga lang, nakakapagod. Hindi ka nga lang nakasuot ng magandang uniforme. Hindi ka palagi nag-i-spray ng pabango. Pero at least wala kang amo, pwede mong makita palagi ang iyong mahal sa buhay kasama mo. About naman sa benepisyo, nandyan yan sa iyo kung paano ka gagawa ng insurance para sa inyong pamilya, sa inyong sarili. Kasi sasabihin ng iba, okay lang yan kasi yung police, mga nag-o-opisina ay meron na insured yan. Sa farming mga ka-farmers, kung meron tayong isip, pwede naman tayong kumuha ng insurance, di ba? Sasakyan nga natin may insurance. Kami pa kaya. So hindi na natin sasabihin yung ating insurance. Pero meron yan. Talagang pinagplaplanuhan ang lahat. Palaging advance. Kasi pag hindi man mag-success ang isa, mayroong 2, 3 na susunod. So hindi ka babalik sa 0. Pag dumating yung panahon na bumalik na naman ako sa abroad, it means back to 0. Pero bago mangyari yon, gagawin muna namin ang lahat. Kami ni Mrs. Madugong bakbakan muna namin yan sa pagtatrabaho, pagninegosyo, gagawin muna namin ang lahat. Kasi nagsawa na kami sa abroad, sa mura naming edad, 35 pa lang ako. Pero yon, nagsawa na ako sa city, mga ka-farmers. Nung nandun ako sa abroad, para akong mababaliw. Lahat ng aking mga plano dito sa aking mini farm, sa pagninegosyo, ay gusto ko mangyari. Pero habang ikaw ay nasa abroad pa, habang ikaw ay nangangamuhan pa, wala hong mangyayari. Kung hindi ka magre-resign, walang mangyayari. Hanggang plano lang yun. Totoo po yan, nangyari po yan sa akin. Pero kung magbibitaw ka naman ng pera, magpapaalaga ka sa iba, iba yung pagkakatiwalaan mo sa inyong negosyo. Hindi ka 100% na talagang yun talaga yung gusto mong mangyari. 'Di ba? Kailangan mong makibagay, kailangan mo silang intindihin. Pero kung ikaw ang hawak, talagang alam mo yung perang pinaghirapan mo ay maraming pawis ang tumulo, ay talagang iingatan mo yung pera na iyong ginagastos sa iyong nasimulang negosyo. O siya, paano mga ka-farmers? Mahaba na ang istorya o kwentuhan. Medyo nagdadrama na naman tayo. So, paano mga ka-farmers? Magandang araw at magandang buhay. So, ang dating masukal na lugar, marami ng tanim, mayroong mga alaga, mayroong triangle house, may kuryente na. Soon, hindi natin alam ang mangyayari, bilog ang mundo. So, ito lang masasabi ko. Kung mayroon kayong mga pangarap, plano, kung ayaw mong hanggang dyan ka na lang, gumawa ka ng paraan. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.